Barbecue beef. Okay na. Ingat kayo ah. Ganda na maghahatid sa atin. Nakapostura. Parang siya aalis. So, pagpasok namin sa Terminal 3, ay nagbayad kami kagad ng travel tax. So, dito kami nagbayad banda sa Pillar D. And ito yung list ng rates nila sa travel tax. So, yung sa amin is full, which is 1,620 pesos. And ibibigay nila yan, yung resibo. And yung total lang naman ng binayaran namin is 3,240 pesos. And after namin magbayad is pumasok namin kagad and hinanap namin yung mga kasama namin and kumain lang ng konti para medyo rejuvenize bago pumunta ng immigration. And ayan, pumila na kami sa check-in counter. Kasama namin si Ate Irene, si Jao, and si Goy. So, 5 kami magta-travel papuntang Tokyo. And ayan, pinapa-check-in na namin yung luggages namin. Hindi naman nila tinimbang yung hand carry namin. Yung mga luggages lang talaga na i-check-in namin. And ayun, after namin na pumila dito is nagbigayan na kami ng passport. So medyo kaba-kaba pa kami dito kasi dalawa sa amin is first time pa lang pumunta ng outside ng Philippines. Yung tatlo sa amin, ako, si Maiko, tsaka si Ate Irene, may experience na kaming mag out of the country. So alam na namin yung galawan sa immigration. Though medyo kabado pa rin naman kami talaga. Ayan, nasa immigration na kami and bam! Nakapasa kami lahat. And ayun, happy kami dyan kasi walang naging problema. Lahat kami makakapunta ng Japan. And ayun, nagpunta na kami sa Gate 101 kung saan kami maghihintay. And dumaan din kami dito sa Bluesmith. Isa tong coffee shop na dito sa airport na recommended siya ni JM. So, masasabi ko lang is masarap yung coffee dito. Medyo milky. Kung gusto mo ng stronger coffee, mag-order ka ng mga something na may espresso or mga cappuccino. Kasi ito medyo milky yung in-order namin. Ang pagkakatanda ko, ang in-order ko is white mocha and yung sa kanya is yung parang Spanish latte na coffee. Ayan, nasarapan naman kami parehas. Nagtitikiman pa kami dyan. And ayun, ito yung footage na malapit na kaming mag-board. So, ang flight number namin is 5J5054 bound for Narita Airport. And boarding time namin dito is 6:25 AM. And ito yung airplane na sinakyan namin. And medyo Boracay feel siya kasi medyo maghahagdan ka pa. And ayan, ito yung setup namin sa loob. Katabi ko si Maiko and si Ate Irene. While yung dalawa is nandun sa kabilang row. And ito yung footage ng habang nasa air. Pero actually, tulog kami lahat dyan pero nakakasaglit-saglit lang ako ng pagkukuha ng video. And ito naman na video na to is malapit na kami sa Japan. So ayan, medyo excited na kami dito sa part na to. And mas lalo na sa part na to na papalanding na. So medyo greeny yung scenery dito sa may bandang Narita Airport. Pagkalabas namin ng eroplano, ito yung view na nakita namin. So, habang naglalakad sa Wokalator, makikita mo yung view ng buong Narita runway, no? So, sobrang laki niyan and sobrang lapad. And wala naman bus transfer. So, talagang naglakad lang talaga kami papunta doon sa loob. And bago kami mag-proceed is, nagpa-picture muna kami dito sa wall na puro Pokemon. Because why not, 'di ba? Ito agad yung pa-welcome nila sa'yo.
And pagpasok na namin dun sa Japanese immigration, ang ginawa is in-scan lang naman yung passport. And then pagdating mo dun sa officer, kukunin lang yung biometrics mo, yung photo mo, i-compare yung photo mo sa passport sa mukha mo. And kung may mga further questions sila, kasi sa akin wala namang tinanong, possible na itanong nila kung ilang araw ka dito sa Japan or saan ka mag-i-stay or kailan yung balik mo. So, ayun, ganun. And ang hinahanap namin dito kagad paglabas is kung saan kami magpapakonvert ng peso to yen. And ang na-research ni Maiko is magpa-convert or mag-withdraw gamit ng GCash card or ng GoTime card. So, hinanap namin kagad itong 7-Eleven Bank ATM machine. So, yan, madaming tao. And, ang nangyari dito is, hindi namin nagamit yung GCash card dito sa machine na to kasi hindi siya gumana. Sayang kasi yun yung mas malaking conversion kesa dito sa GoTime card. And, ayan, makita nyo na nagwi-withdraw na siya. And maganda yung ATM machine nila, maganda yung aesthetics, yung keypad, sobrang soft. And ayan, yan lang yung withdraw namin kada tao, 50,000 yen. So parang, yan, conversion niya is parang 1 peso is equal to 2.49 Japanese yen. So ayun na bahala kung maganda ba yung method na ginawa namin. And ayan, feeling mayaman, ang dami na namin dalang lapad. And after nyan is naghanap kami kung saan kami makakabili ng bus tickets papuntang Tokyo Station. But medyo nang hinayang kami kasi halos same lang pala yung price ng ticket ng train at ng bus. Di ko sana nag-train kami, mas mabilis kami makakarating doon sa accommodation. But anyways, maganda pa rin naman yung experience na mag-bus. And ayan, paakit na kami ng bus, pero akala mo hindi kami tumakbo kasi pagkabili namin ng bus ticket, 5 minutes, darating na or parating na yung bus. So, tumakbo kami kagad dun sa terminal. Although, paglabas lang naman yun, medyo malayo-layo lang yung bay na kung saan mag-i-stop yung bus namin. So, ito, nandito namin sa Tokyo Station and hahanapin na namin ngayon kung saan namin i-claim yung mga subway passes namin, no? Medyo naligaw din kami ng konti pero eventually nahanap din naman namin. And ito, nandito na kami sa station and papasakay namin ng train papunta doon sa Nihonbashi area kung nasaan yung accommodation namin. Ayan, so video muna. So ayan, naglalakad na kami papunta sa accommodation namin which is yung Hotel Horidome Villa. Located siya sa Chuo City, Nihonbashi. Malapit siya sa Hibiya Line at Shinjuku Line. Mga subway yan siya. And then, 5-minute walk lang siya sa Hibiya Line na Ningyocho Station and Kodemacho Station. And sobrang lamig ng lobby nila, guys. Meron silang free coffee sa morning. May mga amenities dyan sa lobby. And ayan, celebrating, nakarating na kami sa accommodation. And ang room namin is room 418, located sa 4th floor, which is may sarili siyang coin laundry. Yung coin laundry, may schedule lang siya. Kung di ako nagkakamali, parang 10 a.m. to 9 p.m. lang siya. And meron din siyang sariling vendo machine for drinks. So, may mga nabibiling beer, water, juice, coffee sa vendo machine. And ayan yung room namin, no? Although small lang siya, pero sobrang linis ng room na yan, guys. And yan, may pa-TV sila, may pa-ref, may free wifi. Yan, may amenities din sila na robe, and bibigyan kanila ng mga glass, for water, and tea. And, yan, basta di naman namin kailangan ng sobrang laking room kasi mostly naman nasa labas kami para mamasyal. And ayan yung CR nila, guys, may bathtub and electronic na rin yung CR bowl nila. And ito, kakain muna kami ng dinner bago kami pumunta ng Akihabara. Ito, dito kami kakain sa Yoshinoya, which is pagtawid lang talaga ng hotel namin. So, dito siya banda sa left side. And itong Yoshinoya is parang fast food, chain siya.
na nag-offer ng mga yakiniku, mga ganun. And yung in-order namin is parang yakiniku set siya. Ayan yung sa akin, and yung other one is kay Maiko. Kompleto yan. May rice, may yakiniku, may miso soup, may salad. So, ayun. And sobrang nabusog kami dyan. And ito, after namin kumain is, pumunta din kami ng 7-Eleven, which is napakalapit lang sa amin, parang 2 kanto lang, ganon. And una naming gustong bilhin dito is yung pirukuru, kung tama, correct as if mali. Ayan, kasi nakita namin kay JM yan, and super curious kami kung ano yung lasa niyan. And para siyang Yakult na premium. So ito, papalakad na kami papunta ng Akihabara. And hindi naman talaga ito yung plano namin from the start, kasi ang plano namin after namin makapunta ng accommodation is pumunta sa Tokyo Tower. Pero since parang ginabi na kami, ganun, nag-decide na lang kami na pumunta dito. Since malapit lang naman siya sa accommodation namin, station siya ng Hibiya Line kung di ako nagkakamali. And maganda talaga siyang puntahan ng gabi, since ang Akihabara daw late na daw siyang nagbubukas yung mga store mostly. So maganda talaga kung pupunta dito ng gabi. Pumasok lang kami dito sa isang mall dito sa Akihabara kasi merong GU dyan sa loob. So nagtingin lang kami, and napadaan din kami sa Akihabara station ng JR Yamanote Line. And yan, kumuha lang kami ng stamp, parang collectible item lang yan siya for remembrance. And nakapunta namin dito sa center ng Akihabara, which is nandito lahat, mga anime merch, mga arcades, gadgets, cafe, maid, mga gachapon, nandyan lahat. And ang una kong tinry is mag-gachapon. So, yung amount ng mga gachapon dito nagre-range from 200 to 800 yen. And ang nakuha ko dyan is si Gonfrix. And pumasok din kami dito sa Gigo, which is parang isang building siya na puro mga arcade, mga crane, mga gachapon. And ito, nag-try din si Maiko na mag-gachapon. And ang nakuha niya dyan is si Eevee, kung di ako nagkakamali. Yan. And nag-try din kami ng pagkain dyan sa Gigo, which is yung parang pancake siya na meron siyang red bean paste, parang munggo yung lasa niya sa loob. And nagpasok-pasok din kami sa loob ng mga store dito. So nagtingin-tingin lang kami ng mga figurine, ng mga merch, yan. And nag-try din kami ng purikura, yung parang magpipicture kayo, parang Selka machine dun sa loob ng Gigo. Tapos parang may edit mo yung picture mo, and makakuha ka nung parang card nung inedit mong picture. And alam ko parang 800 yen yung binayaran namin dito. And ayan, ma-edit mo siya. Medyo exage yung mata namin and yung mukha namin dito, kasi ganyan talaga siya. And malalagyan nyo siya ng mga design. And ito, dream come true, one of my bucket list, nakapag-DDR din sa loob ng isang arcade dito sa Akihabara. Woo! And ito, pumasok din kami sa Big Camera, parang shop siya na puro mga gadgets. So yan, may mga iPhone dyan, may mga laptop. And parang makukuha mo siya in a discounted price kapag tax-free pa, parang may mga ganun pa kasi yan. And so, doon nagtatapos ang day 1 namin dito sa Japan by eating some foods from 7-Eleven. So, kita-kits bukas sa day 2.